Alright, magandang araw po sa lahat. Muli po ito si Sir Hill Bansuelo Jr. mula po sa New Era High School. So, ang pag-aaralan natin ngayon guys ay tungkol sa quadratic inequalities in one variable. Muli po, ito po si Sir Hill. So, pag-usapan natin yung mga dapat natin matutunan ngayon. No? So, dito guys, inaasahan sa atin na matututo tayo mag-graph ng solution sets gamit yung number line using open and close intervals. At dito guys, no, marirecall natin yung pag-compute ng mga critical points kung kayo ay grade 9. And we're going to express those solutions using interval and set builder notations. And of course, if time permits, gamitin natin siya in real-world problem. So, nung tayo ay nag-aral ng equation guys, ayan siya, meron lang tayong isang sagot. So, this is x equals 2. So, hanapin lang natin yung value ng x natin and then gumagamit tayo ng shaded circle. So, every time na meron tayong equal sign, automatic shaded circle yung gagamitin natin. So, kapag sa inequalities naman guys, pwedeng natin gamitin open circle or shaded circle. So, open circle ang ginagamit natin kapag ang mga symbols natin ay less than, greater than, at not equal. Gumagamit naman tayo ng shaded circle sa inequalities kapag ang symbol natin is less than or equal, greater than or equal, and of course, sa equation. So, kung mapapansin nyo dito guys, no, open circle yung ginamit natin sa 2. Bakit? Kasi ang sabi, si x ay greater than 2. In Filipino, yung value daw ng x ay mas malaki kaysa sa 2. So therefore, kung mas malaki siya sa 2, hindi kasama yung 2 sa solution. Siyempre, ang magiging kasama dyan yung 3, 4, 5, hanggang sa papuntang positive infinity. Ayan. So, pag-usapan natin muli kung ano ba yung quadratic inequality. So, yung quadratic inequality ay nangyari nung yung equal sign ay pinalitan natin ng mga inequality symbol na ito. Ayan. And, our goal changes completely. So, guys, ito yung ating standard form ng quadratic equation. Ito naman yung quadratic inequalities, guys. So, kung mapapansin nyo, ayan na po yung mga inequality symbols natin. So, sa quadratic equation, so, hahanapin lang natin yung value ng x and then, ayun na, shaded circle na tayo. Sa atin namang inequalities, guys, whether it is open circle or no, meron tayong isang direction na i-shade or merong hindi. Ayan. So, i-discuss ko sa inyo yan as we go along. So, pag-usapan natin yung algorithm o yung mga steps. Paano ba sinasolve ang isang quadratic inequality? So, sa step number 1, guys, kailangan i-treat natin daw yung mga inequality symbols or inequalities as equation. So, ibig sabihin, itong x squared minus 4 greater than 0, guys, ay isusulat natin as equation. So, papalitan muna natin pansamantala yung greater than na symbol ng equal sign. And then for step number 2, we have to find the critical points or the values of x. So tandaan nyo guys, pinag-aralan nyo ng grade 9, na sa quadratic function, meron tayong dalawang value ng x. At gumamit tayo dyan ng factoring. So nag-factor kayo, at kapag hindi na kinaya ng factor, gumamit na kayo ng quadratic formula. Ayan. And then, pag nakuha na natin yung critical points, itetest natin yung regions. Alamin natin kung alin doon sa tatlong regions yung kinabibilangan ng mga solutions. At pag nakita na natin, isi-shade na natin yung mga areas na merong totoong region or true region. So, isa-isahin natin yan. So again, ang given natin ay x squared minus 4 greater than 0. So ulitin ko, isusulat muna natin siya as equation. And then dito guys, sa pagkakataong ito, gumamit tayo ng factoring kasi kaya naman, no?
Ayan. So, kung mapapansin nyo guys, ito ay difference of two squares. So, napakadali lang kapag ganyan guys, no? Square root lang natin yan. Ayan. Then, makukuha na natin. So, the square root of x squared, so that is x. So, gagamitin natin yan on both binomial. And the square root of 4 is 2. So, ang gagawin lang natin, lalagyan lang natin ng opposite sign and then equal sign. So, the difference of two squares or DOTS ay nagmula sa sum and difference ng binomial. So, yan. No? Sa ating special products and factors. And then, isa-solve na natin yung ating binomial. So, x minus 2 equals 0. Ayan, equate natin both equation by 0. And the other one is x plus 2 equals 0. Then let's solve for x. So, x is equal to, transferring negative 2 to the right side, it will turn into positive. That's why meron tayong positive 2 dyan. And transferring positive 2 to the right side, it will turn into negative 2. That's why meron tayong negative 2 dyan, guys. At yan ay yung mga value ng x natin o tinatawag natin critical points. And then, ipa-plot na natin siya gamit ang number line. Ayan. So, ang magiging problema na lang natin kung anong circle yung gagamitin natin. Shaded ba? Or open circle. Ayan. So, magte-test tayo ngayon ng points, guys. So, sabi natin sa number line, ayan, kung ito yung negative 2, ito yung positive 2. Ayan. So, aalamin natin kung alin dito sa tatlong region. This is region 1, region 2, region 3. Ayan. Alin dyan sa tatlong region na yan yung magpapatunay na tama dito sa ating inequality. So, dapat greater than 0. So, set tayo. So, kung dito sa region na to, kukunin ko yung negative 3 kasi that is less than negative 2, no? So, sabi dyan, greater than, no? So, ibig sabihin, hindi kasama yung negative 2 at saka 2, kaya open circle tayo, guys, no? Ayan, and then, substitute na tayo ng negative 3 doon sa x natin. So, remember, ang inequality natin ay x squared minus 4 greater than 0. So, isa-substitute natin ang x ng negative 3. So, that is negative 3 squared. So, negative 3 squared is equal to 9. So, 9 minus 4 is greater than 4. Question yan, guys. So, 9 minus 4 is 5. So, is 5 greater than 0? Yes. So, therefore, i-declare natin na itong region na to ay solution sets. Ayan. Then, test naman natin dito in between. So, naandito yung 0, guys. So, isi-set naman natin si x as 0. So, 0 squared is 0. So, 0 minus 4. Is that greater than 0? Let's see. So, negative 4, of course, is not greater than 0. So, that is false. So, therefore, hindi natin isi-shade yung middle o yung region 2. Punta tayo sa region 3. So, naandyan si positive 3. Pointing to positive infinity, of course, sa right, and pointing to negative infinity sa left. So, substituting 3 to x, so you have 3 squared again, that is equal to 9. Then 9 minus 4 is equal to 5. So, therefore, 5 is greater than 0. So, that is true. So, therefore, isi-shade din po natin itong side na to. At ito na guys, yung sinasabi nating number line notation. So, isa yan sa itetest sa inyo, no, ng mga teachers ninyo. Ayan, to answer the problem. So, para mas malinis guys, so sabi natin, kapag ang inequality natin ay gumamit ng less than, greater than, or not equal, so laging open circle yung ginagamit natin. And then of course, nasa tapat yan ng ating critical points. So, napatunayan natin guys na itong region na ito ay hindi kasama sa solution. Only these regions ang kasama sa solution, kaya sila yung shaded. So, I hope na-gets natin yan. So, again, paalala. So, open circle lang kapag less than or greater than or kasama rin yung not equal.
Of course, ginagamit naman natin yung shaded circle kapag less than or equal to and greater than or equal to. Ayan. So, sa pagkakataong ito guys, nagawa na natin yung ating unang notation, number line notation. So, susunod na pag-uusapan natin guys, ay i-represent naman natin yung ating solution gamit ang set builder notation or inequality notation. At susunod ay interval notation. So sana na-gets natin lahat. Magandang buhay sa ating lahat. Muli po, ito si Sir G. Mag-aaral po tayo ng mabuti.